Ilarawan ng eksena. Kabibili mo lang ng bagong laptop. Ito ay manipis, elegante, magaan, tila galing sa science fiction. Inilalabas mo ito sa kahon at nungumingiti ka. Pagkatapos ay hinahanap mo ang charger at ang ningiti ay nagyayelo. Lumilitaw ang bagay na yon, ang itim at mabigat na ladrilyo na tila galing sa ibang dekada. Isang parihabang harang na mas mabigat pa kaysa sa computer, na nagiiinit na parang kalan, na nagpapatisod sa lahat at sumasakop sa kalahati ng backpack. Bakit? Bakit kailangan nating dalhin ang abalang yon? Bakit hindi tayo maaaring magkaroon na lamang ng manipis na kable mula sa saksakan hanggang sa computer, tulad ng isang ilawan o isang toaster? Ang sagot ay nasa loob ng itim na kahong yon. Kaya ngayong araw ay bubuksan natin ang ladrilyong yon, titingin sa loob ng mga bituka nito, at lalarawan kung ano ang tunay na nangyayari sa bawat pagkakataon na isinasaksak mo ang iyong laptop. Tara na. Ang pangunahing problema. Bakit ang iyong bahay at ang iyong computer ay nagsasalita ng magkaibang wika? Upang maunawaan kung bakit umiiral ang ladrilyong iyon, kailangan muna nating maunawaan na ang elektrisidad na lumalabas sa iyong saksakan at ang elektrisidad na kailangan ng iyong computer ay magkaaway sa kamatayan. Hindi sila nagsasalita ng parehong wika. Sa katunayan, kung pagsasamahin mo sila ng walang tagapamagitan, ang resulta ay magiging sakuna. Ang elektrisidad na dumarating sa iyong bahay sa pamamagitan ng grid ng kuryente ay tinatawag na alternating current o AC para sa daglat nito sa Ingles. Tinatawag itong alternating dahil patuloy itong nagbabago ng direksyon. Naglalakbay ito sa mga kable, dumarating sa saksakan at nanginginig, umaalon, gumagalaw pasulong at pabalik. Karaniwang 50 o 60 beses bawat segundo, depende sa bansa. Bukod dito, naglalakbay ito ng may napakataas na presyon, ang tinatawag nating boltahe. Sa karamihan ng mga bansa, yon ay 220 boltahe o 110 boltahe. Isipin mo ito bilang isang hose ng bumbero sa buong presyon. Nagbubuga ng tubig sa lahat ng direksyon, patuloy na binabago ang buga. Ito ay malakas, ngunit magulo. Ngayon, tingnan mo ang iyong computer. Ang mga panloob na bahagi nito, ang mga microchip, ang mga processor, ang memorya, ay mga masiselang nilalang. Kailangan nila ng isang tahimik, pare-parehong elektrisidad na laging dumadaloy sa parehong direksyon, tulad ng isang mahinahong ilog. Yon ay tinatawag na direct current o DC. At bukod dito, kailangan nila ito sa mas mababang boltahe, karaniwang nasa 19 na boltahe, minsan mas mababa pa. Kung ikokonekta mo ang iyong laptop ng direkta sa saksakan sa dingding nang wala ang itim na ladrilyo sa gitna, ang hose ng bumbero ng alternating current na 220 boltahe ay direktang papasok sa motherboard. Ang resulta ay magiging mabilis at kahanga-hanga. Usok, kislap, amoy ng sunog, at isang computer na patay na magpakailanman. Ang itim na ladrilyo ay umiiral upang mamagitan sa imposibleng negosasyong ito. Kailangan itong baguhin ang magulong agos na iyon tungo sa isang tahimik na hibla ng tubig. At upang gawin ito, gumagamit ito ng isang proseso sa 3 yugto na dalisay na mahika ng inhinjerya. Ang unang pagbabago, pagpapaamo sa mailap na alterna. Ang unang hinto ng elektrisidad kapag pumasok ito sa itim na ladrilyo ay isang bahagi na tinatawag na bridge rectifier. Ang pangalan nito ay parang komplikado, ngunit ang tungkulin nito ay simple at elegante.
Ilarawan ng isang kalsadang may 2 daanan na may mga sasakyang pabalik-balik ng patuloy. Ang bridge rectifier ay parang isang grupo ng 4 na traffic guard na nakapwesto sa isang interseksyon. Kahit saang direksyon galing ang mga sasakyan, pinipilit sila ng mga gwardiyang ito na lahat ay lumiko at lumabas sa parehong direksyon. Ang alternating current na dumarating na patuloy na nagbabago ng direksyon ay papasok sa tulay at lalabas na naging isang kuryente na dumadaloy na ng palagi sa parehong direksyon. Ito ang unang hakbang, mula alterna patungong tuloy-tuloy. Ngunit merong isang problema. Ang bagong silang na direct current na ito ay hindi tahimik. Ito ay magaspang, puno ng mga rurok at lambak, tulad ng isang kalsadang puno ng mga lubak. Kung pakakainin mo ang iyong computer ng ganoong hindi regular na elektrisidad, ang mga bahagi ay magdurusa at kalaunan ay mabibigo. Kailangan nating patagin ang kalsadang iyon, alisin ang mga lubak. Doon papasok ang pinakamalaking bahagi na makikita mo kung bubuksan mo ang isang charger. Ilang mga metal na silindro na mukhang maliliit na lata ng soda. Sila ang mga electrolytic capacitor. Ang isang capacitor ay parang isang imbakan ng tubig, isang maliit na dam. Kapag ang kuryente ay dumating na may rurok ng enerhiya, ang capacitor ay napupuno, sinisipsip ang labis. Kapag ang kuryente ay bumababa, ang capacitor ay nauubos. Inilalabas ang nakaimbak na enerhiya upang punan ang puwang. Ang resulta ay isang mas makinis na kuryente, isang halos tuwid na linya, handa na para sa susunod na yugto. Ang puso ng ladrilyo, ang trick ng napakabilis na switch. Ngayon ay meron na tayong direct current, at bukod dito ay makinis at matatag. Ngunit ito ay kuryente pa rin na may mataas na boltahe. Ang parehong pumasok mula sa dingding, 200 at 20 boltahe. Ang computer ay nangangailangan ng humigit kumulang 11. Kailangan nating ibaba ang presyon, bawasan ang boltahe. Nung unang panahon, ito ay ginagawa gamit ang mga transformer na bakal na napakalaki at napakabigat. Ang isang laptop charger noong dekada 80 ay tumitimbang sana ng ilang kilo, naging isang tunay na ladrilyo. Ngunit ang mga inhinyero ay nakahanap ng isang mas matalinong paraan upang gawin ito. At ito ang nagpapahintulot na ang iyong kasalukuyang charger ay maging relatibong maliit at magaan. Ito ay tinatawag na switch mode power supply. Ang trick ay salungat sa intuisyon. Katatapos lang nating mag-aksaya ng panahon sa pagpapakinis ng kuryente, at ngayon ay gagawin nating muli itong pira-piraso, ngunit sa isang napakakontroladong paraan. Sa loob ng ladrilyo ay may isang maliit na transistor na gumaganap bilang isang napakabilis na switch. Ito ay bumubukas at sumasara ng libu-libong beses bawat segundo, literal na 10,000 beses. Ang ginagawa nito ay pinagpipira-piraso ang makinis na direct current na iyon sa maliliit na pulso ng mataas na dalas. Bakit tayo gagawa ng isang bagay na tila kakatwa? Dahil sa isang napakakongretong pisikal na dahilan. Ang mga transformer, ang mga bahagi na nagsisilbing magpataas o magpababa ng boltahe, ay gumagana ng mas mahusay at maaaring maging mas maliit kapag nagtatrabaho sa mga kuryente ng mataas na dalas. Sa pamamagitan ng pagpipira-piraso ng kuryente sa mabilis na mga pulso, maaari tayong gumamit ng isang maliit, magaan na transformer sa halip na ang mga higanteng bakal ng nakaraan. Ang maliit na transformer na iyon ay tumatanggap ng mga pulso ng mataas na dalas at ginagawa ang mahika nito. Binabawasan ang boltahe mula sa 200 at 20 boltahe tungo sa 19 na kailangan ng computer.
Ang kuryente ay nananatiling pumipintig. Ngunit na yon ay mababang bultahe na. Pagkatapos, ang isa pang kapasitor na mas maliit ay muling pinapakinis ang mga pulsong iyon upang iwanan itong ganap na matatag at tuloy-tuloy. Ang lihim ng init. Bakit ang iyong charger ay nakakapaso at bakit hindi mo ito dapat takpan? Mayroong isang pangkalahatang karanasan sa mga laptop charger. Ang init na inilalabas nila, kung minsan, ay sobra na halos makapasok kapag hinawakan. Kung naiwan mo na ang charger sa ibabaw ng kama o sa ilalim ng isang unan habang nagtatrabaho, mapapansin mo na kapag kinuha mo ito ay nagbabaga. At marahil ay itinanong mo sa iyong sarili, kung binabago nito ang elektrisidad, bakit kailangan itong lumikha ng ganoong karaming init? Ito ba ay normal? Ito ba ay mapanganib? Ang sagot ay nasa mga batas ng thermodynamics, ang mga malupit na tuntunin na namamahala sa universo. Walang proseso ng pagbabago ng enerhiya ang perpekto. Laging may mga pagkawala. Sa kaso ng iyong charger, ang kahusayang iyon ay nasa paligid ng 80 o 70% sa mga modelong maayos ang disenyo. Ibig sabihin, nito ay mula sa 100% ng enerhiya na pumapasok sa saksakan. Tanging sa pagitan ng 80 at 70 lamang ang tunay na dumarating sa iyong computer. Ang natitira, ang 10 o 20% iyon ay nagiging init. Ito ang presyong binabayaran natin para sa mahika ng konbersyon. Ngunit mayroong isang mahalagang detalye. Ang init na iyon ay normal, ngunit hanggang sa isang tiyak na punto lamang at sa partikular na mga kondisyon. Dinidisenyo ng mga inhinyero ang mga charger upang ligtas nilang maikalat ang init na iyon sa pamamagitan ng kaha, sinasamantala ang hangin sa paligid. Kaya ang mga charger ay may ganoong hugis na may mga gilid at ibabaw na tila dinisenyo upang mawala ang init. Ang mga ito ay nilalayong nasa labas, sa isang lugar na may bentilasyon. Ang problema ay lumilitaw kapag tayo, ang mga gumagamit, ay gumagawa ng isang bagay na hindi inisip ng mga inhinyero. Tinatakpan natin ang charger. Inilalagay natin ito sa ilalim ng kumot sa kama. Itinatago ito sa likod ng sofa. Dinidiinan ito ng mga papel sa ibabaw ng mesa. Sa mga kondisyong iyon, ang init ay hindi makatakas. Ito ay naiipon. At ang panloob na temperatura ay nagsisimulang tumaas ng higit pa sa kaya ng mga bahagi. Ang mga kapasitor, ang mga maliliit na imbakan ng enerhiya na binanggit natin kanina, ay partikular na sensitibo sa init. Ang labis na init ay maaring maging sanhi upang matuyo sila, mawalan ng kapasidad o sumabog pa nga. Ang mga transformer ay maaring mag-overheat at masunog ang insulasyon ng mga panloob na kable. Sa matinding mga kaso, ang isang natatakpang charger ay maaring umabot sa napakataas na temperatura na natutunaw ang sarili nitong kaha o sa pinakamalalang sitwasyon ay nagdudulot ng sunog. Hindi ito tsorya. Ang mga bumbero sa kalahati ng mundo ay tumugon na sa mga sunog sa bahay na dulot ng mga laptop charger na natatakpan ng mga kumot o unan. Mga taong nakakatulog na kasama ang computer sa kama at ang charger sa ilalim ng mga sapin, nang hindi nalalaman na gumagawa sila ng isang maliit na hurnuhan. Kaya mayroong isang ginintuang tuntunin na isinasama ng mga tagagawa sa maliliit na letra sa mga manual na walang nagbabasa. Ang charger ay kailangang huminga. Dapat itong laging nasa ibabaw ng isang matigas, patag, at may bentilasyong ibabaw. Walang carpet, walang kama, walang saradong lugar. Ang init na nararamdaman mo ay hindi isang depekto. Ito ay sintomas na ang iyong charger ay nagtatrabaho at kailangan nito ng espasyo
upang gawin ito ng ligtas. Ang hindi nakikitang bodyguard, ang liwanag na nagliligtas sa iyo sa kamatayan. Mayroong isang huling bahagi, isang hindi kilalang bayani, na karapat-dapat sa espesyal na pagbanggit. Ito ay tinatawag na optocoupler. Ito ang bodyguard. Ang optocoupler ay may mahalagang misyon. Panatilihing pisikal na hiwalay ang dalawang panig ng charger. Sa isang panig ay ang mapanganib na bahagi, ang may mataas na boltahe, ang galing sa dingding. Sa kabilang panig ay ang ligtas na bahagi, ang may mababang boltahe, ang dumarating sa iyong computer at hinahawakan mo ng iyong mga kamay. Kung ang dalawang panig na ito ay magkonekta dahil sa isang panloob na sira, ang resulta ay magiging mapaminsala. Ang 220 boltahe ay tatalon sa kable ng output at maaring makuryente ka o masunog ang iyong laptop. Iniiwasan yon ng optocoupler gamit ang isang mapanlikang trick. Walang koneksyong elektrikal sa pagitan ng dalawang panig. Sa halip, gumagamit ito ng sinag ng liwanag. Isang LED sa panig ng mataas na boltahe ay naglalabas ng liwanag na nadidetect ng isang sensor sa panig ng mababang boltahe. Kapag ang boltahe ay tumaas ng labis, ang liwanag ay kumukurap sa isang partikular na paraan at sinasabi ng sensor sa transistor switch na huminahon na bawasan ang lakas. Ito ay komunikasyon sa pamamagitan ng liwanag, hindi sa pamamagitan ng elektrisidad. Isang pisikal na hadlang na hindi malalampasan para sa kuryente. Kaya sa susunod na matisod ka sa itim na ladrilyong iyon, na mapaso ang iyong mga daliri sa init nito, na isumpa mo ang bigat nito sa backpack, alalahanin mo ang nangyayari sa loob. Hindi ito isang simpleng piraso ng plastik na may mga kable. Ito ay isang maliit na lungsod na may mga tulay na nagtutuwid sa trapiko, mga dam na nagpapatag sa mga bagyo, mga switch na nagtatrabaho sa bilis na higit sa tao, at mga bodyguard na nagbabantay gamit ang mga sinag ng liwanag. Ang ladrilyong iyon ay naroon upang protektahan ang pinakamahalaga sa iyo. Ang iyong computer, ang iyong data, ang iyong trabaho, ang iyong digital na buhay. At para rin protektahan ka. Ito ay isang tagasalin na kumukuha ng marahas at magulong wika ng grid ng kuryente at ginagawa itong mahinahong bulong na maiintindihan ng mga masiselang microchip. Kung wala ito, ang iyong elegante at ultra-fin na laptop ay magiging isa lamang magandang kaha na puno ng mga patay na bahagi. Kaya sa susunod na tingnan mo ito ng may puot, marahil ay maaari mo itong tingnan ng may kaunti pang paggalang. Ito ang hindi kilalang bayani na nagpapahintulot na gumana ang iyong digital na mundo.